Mapagpalang hapon po muli sa atin. Ngayon po ay at 28 na po ng February, last day na po ng ating love month. Purihin po ang Panginoon. Ako po ay nagkukumusta sa inyong lahat. Hopefully, lahat po ay nasa mabuting kalagayan at sa mabuting kalusugan. Purihin po ang Panginoon. Ang paksa po natin sa hapong ito, hindi na po tayo nagpapaligoy-ligoy. Kasi nga po parang napansin ko dito sa ating paksa, naging series, ano po. Kasi po halos puro sa awit tayo kumukuha. Kasi po naumpisahan po ito yung kahalagahan ng pagkakaroon ng pananampalataya, tapos yung paggunita sa kahangahangang ginawa ng Diyos. At ngayon po, ang pag-uusapan natin ay ang pagsumakitang alamin ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin po, yung magkaroon po tayo ng sigasig o willingness na hanapin o alamin ang kalooban ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay babasa sa ating teksto. Ang ating teksto po ay sa awit 25. Awit 25, sa Lumang Tipan po ang awit. Awit 25, verse 1 to 9. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay bumasa, sabi po sa awit, sa lahat po ng may mga Bible na nagbubuklat pa lang po, awit 25, chapter 25, verse 1 to 9, yung atin pong pag-uusapan. Purihin po ang Panginoon. Ang sabi po sa verse 1, sa iyo, O Yahweh, ako'y tumatawag, ako'y may tiwalang iyong ililigtas. Amen. Tubusin mo ako sa kahihiyan, upang hindi magtawa ang aking kaaway. Ang nagtitiwala sa iyo'y di bigo, ang naghihimagsik, ang nasisiphayo. Verse 4, ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayun po yung andun po yung ating teksto. Ulitin ko po, andun po sa verse 4, ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo Yahweh ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan, sa buong maghapoy pinagtitiwalaan. Verse 6, Yahweh, gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Patawarin ako sa pagkakasala, sa kamalian ko nang ako'y bata pa. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana Yahweh ay alalahanin. Mabuti si Yahweh at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. And the last verse 9, sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Amen. Purihin po ang Panginoon, na pagpala na po ang kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon, na kami ay nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong salita na aming natunghayan sa awit 25, verse 1 to 9. Dalangin namin, O Diyos, na ito nga po, Panginoon, ay pagyamanin mo sa aming mga puso, isipan, ganoon din po sa aming mga espiritu. Salamat din po at patuloy po kaming humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawa, nasambit, naisip na hindi ayon sa iyong kalooban. Kaya nga po, Panginoon, sa hapong po ito ay aming papaksain, aming pag-uusapan o aming uungkalin na ang papano namin sasaliksikin o papano namin naalamin ang iyong kalooban. Lord, sa hapong po ito, itinataas ko po sa iyo lang lahat ng naabot ng aming gawain ito, ang lahat po na nag-view kasalukuyan at sa manonood pa later. Ganon din po sa Milarpis family, sa pangunguna po ni Nanay Belia Pangilinan Milarpis, sa kanyang mga anak at mga apo at mga manugang,
ganoon din po sa kanilang mga kaanak. Dalangin ko, O Diyos, ang patuloy mo ng gabay sa amin, pagsama mo ng iyong Santo Espiritu upang ang salita mo, Panginoon, ay ganap naming maunawaan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon, kasalukuyan po na naka-active na nanonood na po ngayon sa atin. Kasama na po natin sa ating gawain sa araw na ito, noong araw po ng linggo. Andyan na po ang magkakapatid na Teresita Milarpis, Evangeline Milarpis, Josephine Milarpis, Amalia Milarpis Santos, at ganon din po si Teresa de la Peña at Kim Loren Elustrissimo na kanilang mga pamangkin. Ganon din po kay Lenny Cruz from USA at kay Milet Pangaliban. Purihin po ang Panginoon at yan pa lamang po yung active. Pero mamaya po makikita po natin sa acknowledgement, yan po ay madaragdagan pa. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. Hayaan nyo na umpisahan ko yung ating gawain ng lagi na merong isang pasubali. Ano po? Ang sabi po, tulad ni Moises, si Haring David, yung may sulat po ng binasa natin, si Haring David. Si Haring David ay lubhang naghangad na malaman ang kaparaanan ng Diyos. Yung kalooban, kaparaanan ng Diyos. Sa kasalukuyan, ang mga mananampalataya ay nalalaman na ang ilang bagay tungkol sa mga gawain ng Diyos. Tayo, alam na po natin, ang kaligtasan, ang mga himala, ngunit naroon pa rin ang pangangailangan ng lubos na pagkakilala sa Diyos o lubos na pagkaunawa sa kanyang mga kaparaanan. Ang mga alituntunin ng karunungan kung paanong siya ay kumikilos at pumapatnubay sa atin. Sabi nga po, aalamin po natin, pag sumakitang alamin ang kalooban ng Diyos, at sabi nyo, at ang mga alituntunin ng karunungan kung paanong siya ay kumikilos at pumapatnubay. Alamin natin yung kanyang kaparaanan at aalamin din natin kung paanong siya ay kumikilos at pumapatnubay sa atin. Amen? Yun po yung aking pahiwatig introduction. At dadango na po tayo sa dalawang tema. Dalawa po yung aking nahanda, Article 1 and Article 2. Ang Article 1 ay, sabi po kasi doon sa chapter 4, yung sinabi natin, binasa po natin. Andun kasi yung ating title. Sabi niya, ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Yun niya po. At ganoon din, may kakatumbas po na sa verse nyo, katugtong po yung the last verse na ating binasa sa verse 9. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Ang Diyos, tinuturuan tayo, kaya dapat nating pag-aralan o alamin o saliksikin ang kanyang kalooban. Purihin po ang Panginoon. Article 1. Ang mga pangunahing batayan upang maunawaan ang kaparaanan ng Diyos. Tingnan nyo mga pangunahing batayan, guidelines, para maunawaan ang kaparaanan ng Diyos. Ito po ay mga guidelines. Number 1, dapat magkaroon ng tapat na pagnanais na magabayan tayo sa matuwid na kaparaanan ng Diyos at sa katotohanan ng kanyang salita. At yun na nga po, yung binasa natin, yung verse 4, at basahin din po natin yung 5. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Yun nga po, dapat magkaroon ng pagnanais na magabayan tayo sa matuwid na kaparaanan ng Diyos at sa katotohanan ng kanyang salita. Purihin po ang Panginoon. Number 2, may pananabik na ilagak ang ating pag-asa sa Diyos sa ating buhay. Yun po yung nasa verse 5.
Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo Yahweh ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Yun po sabi po doon, may pananabik na ilagak ang ating pag-asa sa ating buhay. Di ba sabi po, napag-aralan natin nung isang nakaraan, napaka-importante na tayo sumasampalataya sa Diyos at meron tayong pananampalataya sa Diyos at naniniwala tayo sa Diyos at dahil meron tayong inaasahan at meron tayong dapat asahan na nanggagaling sa Diyos. Kaya nga po sabi doon, may pananabik na ilagak yung ating pag-asa para sa Diyos na ating buhay. Sa ating buhay. Number 3, dapat may kababaang, number 3 na po, doon sa pangunahing batayan upang maunawaan ang kaparaanan ng Diyos. Number 3, dapat may kababaang loob na pasakop sa Diyos, magtalaga ng ating sarili sa matuwid na pamumuhay at may takot sa Kanya. Yun nga po, ang sinasabi po, babasahin po natin yung talata 9 at 10. Sabi po, ang pinag-uusapan dito, may kababaang loob. Sa mabababang loob, siya yaong gabay. You see? Kaya nga may kailangan daw ay may kababaang loob ang lahat ng mga mananampalataya. At nagtuturo ng kanyang kalooban. Verse 10, tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima sa puso at isipan, sa utos at tipan. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Yun po, tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Amen? Yung mayroon tayong kapakumbabaan na sumusunod sa kalooban ng Diyos. And sabi nga po doon, yung pagsunod doon sa kanyang tipan at utos. Para bang ganito? May utos ang Diyos, pero parang ang dating sa mga tao, parang nagmamaktol na sumunod sa utos at tipan ng Diyos. Kailangan daw po, wala yung pagmamaktol, wala yung pagdadabog, kundi may kababaang loob na sundin ang kanyang mga utos at ang kanyang tipan. Purihin po ang Panginoon. Number 4, sapagkat ang kasalanan ang hadlang upang lubos na makilala ang Diyos at kanyang kaparaanan. Dapat sa atin ay madalisay at mapatawad. Sabi sa verse 11, ang iyong pangako o Yahweh ay tugdin, sa mga sala ko'y iyong patawarin. Kaya nga po, doon sa atin, alam natin na tayo ay makasalanan. Sabi nga po, nung mag-umpisa po, nung magkasala si Eva at Adan, that is the time na the fall of man na tinatawag. Nagbunga na po yon. Hanggang po sa kasalukuyan, tayo po ay nagkakasala. Kaya nga po, lagi nating sabi, sapagkat lagi nating ihingi ng tawad. Kasi nga po, sabi ko, napag-aralan natin to, ito po yung nagiging hadlang sa mga pagpapala ng Diyos. Amen? Kaya kailangan, lahat lagi tayong humihingi ng kapatawaran sa ating mga nagawang hindi ayon sa kanyang kalooban. Sabi po sa Awit 66, verse 18, Kung sa kasalanan ako'y magtutuloy, hindi ako diringgin nitong Panginoon. You see? Kaya nga po, yung kasalanan, kaya nga para makalapit tayo sa trono ng Panginoon, tayo ay humihingi ng tawad para tayo ay direktang makapag-usap sa ating Panginoon. Sabi po sa 1 John 2:6, ang sabi, ang nagsasabing nananatili sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Jesucristo. Yung maging matuwid at mabuting mananampalataya. Amen? Kasi nga,
Ang sabi dito ay tularan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Bagamat mahirap, pero andoon yung pagpupursige na ang halimbawa ni Kristo ay ating sinisikap na makamtan. Sinisikap na maparisan yung kanyang kalooban. Kaya nga po, kasi sabi nga po doon sa ating pinakapaksa, yung kasalanan kasi yung ang mahadlang sa biyaya ng Panginoon. Number 5, ang kahirapan sa ating buhay ay hindi isang tanda ng kawalang kaluguran ng Diyos. Sabi po sa sa John 16:13, babasahin ko rin po ito. John 16:33, ano sabi po? Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pagkikipag-isa sa akin. Meron kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Tayong mga pananampalataya, sabi ko naman nakaraan sa mga lessons natin, na tayo ay hindi exempted sa mga kapighatian, problema, karamdaman, at hanggang sa kamatayan. Pero, ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, na pagtagumpayan niya na ang sanlibutan, ibig sabihin, ang sino man nasa Kanya ay magkakaroon ng katagumpayan o ng buhay na walang hanggang kapiling niya. Purihin po ang Panginoon. Sabi po sa awit 34 verse 19, ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ni Yahweh, agad may ibsan. You see? Ang tao daw merong suliranin, sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Amen? Kasi nga po, yun nga po yung sinasabi ko, pag mayroong problema, huwag nating pilitin na ganapin o ayusin, kundi umasa tayo sa Diyos. Siya po ang mag-aayos ng lahat. Purihin po ang Panginoon. And the last, number 6 po, para sa mga pangunahing batayan upang maunawaan ang kaparaanan ng Diyos. Number 6, ang kahirapan at kabigatan ay bahagi sa buhay ng lahat, mananampalataya man o hindi. Amen? Kasama po yun. Sabi po sa 14:22, pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinapayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makaranas ng kalwalhatian. Ang kainaman niya po nung tayo ay may pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil sabi ko nga po, matuwid at masama ay nakararanas ng kabigatan, kapighatian sa buhay. Ang kainaman lamang dahil sa ating mga mananampalataya ay meron tayong comforter, meron tayong maasahan dahil tayo ay sumasampalataya. Dahil tayo ay alam natin na tayo ay makakapunta sa kanyang paanan o sa piling ng Diyos. Amen? Yun po yung kaaliwan nagbibigay sa atin. Kaya nga, inevitable ang kapighatian, karamdaman, at kabigatan. Purihin po ang Panginoon. Lagi po ito na pag-uusapan. Ano po? Kasi nga po, gusto ko po na kayo ay mapaalalahanan. Baka naman kasi yung iba, naku ba't kaya ako mula ako nakinig kay Pastor Mel, lalo yata ako naghirap. Hindi po gano'n. Ano po, tayo po, ako po nag-encourage na talagang meron. Lahat ini-encourage ko na tayo ay subjective sa mga ganyang pangyayari. Pero ang kainaman nga po, kayo nga pinapayuhan ko, binibigyan ko kayo ng kalakasan na dumarating man tayo sa problemang ito, ay meron tayong Diyos. Kaysa naman doon po sa walang Diyos, wala na po silang aasahan. Tayo, meron pa tayong inaasahan.
yung tayo ay maligtas, makapiling ang Panginoon. Kahit na natin sa mga hindi sumasampalataya, purihin po ang Panginoon. Basahin po natin yung Aklat ng Gawa, chapter 20, verse 21 and 24. Sabi po, ipinangaral ko maging sa mga Hudyo at mga Griego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesukristo. Si Pablo po ang nagsasalita rito. Sabi niya, ngayon, sa 22, ngayon, sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin do'y pagkabilanggo at kapighatian. Subalit, walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lang ang aking tungkulin at matapos ang mga gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesukristo, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. You see, sabi ni Pablo ito, kahit alam ko na may banta ako sa pagpupuntahan ko, kasi nga po, kahit na tayo sumasampalataya, hindi po, kahit na hindi man sumasampalataya, hindi nga po makakaiwas sa ganito. Lalo na ito, na ikaw, na si Pablo, nangangaral ng salita ng Diyos, nanganganib ang kanyang buhay dahil marami nga pong kontra sa aral ng Biblia o sa aral ng Panginoong Jesucristo. Ang kainaman lamang po sa panahon natin ngayon, wala na pong ganito. Yung mangangaral ka, ikaw ay pagbabantaan o ikaw ay papatayin. Samantalang noon, nangangaral sila ng matuwid, nangangaral sila ng katotohanan, sila nga po ay pinahirapan, dinadakip, pinapalo, pinarurusahan, binibilanggo yung mga apostol. Hindi nga po pares ngayon na napakagaan na ipangaral ang salita ng Diyos. Amen? Hindi pa nga po dumarating doon sa buti. Hindi tayo dumating doon sa punto na yun na tayo ay noong sabi po ng aking pamangkin na nagsa-Saudi, asawa po ng aking pamangkin na nagsa-Saudi, Christian po kasi yun. Sabi nila, pag sila nga po nagba-Bible study sa Bible sa Saudi, alam niyo po ang Bible, pilas-pilas. Pipilasin nila yung pag-aaralan lang nila. Yung nangangaral, yung pipila sa Bible, hindi po ang Bible ang dala, isang kapirasong papel lang. Kasi nga po, pinagbabawal doon sa bansa na yun ng Bible. You see? Samantalang dito, libre na ipangaral ang may kalayaan ng ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya nga po, naroon sana yung ating marubdob na pagnanasa na makapakinig ng salita ng Diyos. Amen? Kaya nga po, yun po. Kaya sabi po, hindi po hadlang kay Apostol Pablo. Ano man ang mangyari sa kanya. Ay importante sa ating mga mananampalataya. Ganon sana eh. Hindi magiging hadlang yung mga problema at kabigatan ng buhay para hindi tayo magpatuloy sa Diyos, sa gawain ng Panginoon. Di po ba? Kung si Pablo, haharapin yung kamatayan dahil sa gawain ng Panginoon. Eh. Tayo, ano ba naman? Nagkaroon lang ng problema. Hindi na nanonood ng ating Bible study online. O hindi na sumamba sa kanilang mga iglesia. Sobrang mababa ang lugmok kagad sa problema. Ano po? Samantalang si Pablo, kahit alam niya na mayroong mapapatay siya sa lugar ng Jerusalem, tumuloy pa rin siya. Why? In the cause of the Word of God. Amen? Pangalawa pong article. Ang sabi po, kanina pinag-usapan natin article 1, ang mga pangunahing batayan o gabay upang maunawaan ang kaparaanan ng Diyos. Ang article number 2, mga katotohanan kung paanong ang Diyos sa kanyang karunungan
ay gumagabay sa tapat na mananampalataya. Number 1, ang Diyos ay may plano gaya kina Adan. Tingnan niyo po sa Bible, kung babasahin niyo po. May plano po ang lahat, ang Diyos, sa mga taong ito. Mga ilan lamang po ito ang babanggitin ko. Kasi halos lahat ng sa Bible, mga Bible character, may plano ang Diyos. Babanggitin ko lamang yung kay Adan, kay Abraham, kay Jose, yung anak po ni Israel, ni Jacob, ano po, yung napunta ng Israel, ng Egypt, ano po. Sa kanyang bayang Israel, may plano po siya. Sa ating Panginoong Jesucristo, kay Apostol Pablo, at sa lahat po ng mga apostol, etc., etc. Ang Diyos ay may plano, gaya sa lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya. Amen? Kasi nga po, ito nga po yung mga katotohanan kung paanong ang Diyos sa Kanyang karunungan ay gumagabay sa tapat na mananampalataya. Jeremiah 29:11, sabi niya, ako lamang ang nakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. You see, siya po yung kung paano po yung kanyang karunungan ay gumagabay sa tapat na mananampalataya. Number 1, yung siya po ay may plano na hindi niya po tayo ilalagay sa kapahamakan. Number one definite na plano ng Diyos. Yung tayo ay muling mabuhay na makasama ang ating Panginoong Jesucristo. That is the general objective ng Diyos na tayo ay yung number 1, may plano siya. Number 2, ang mga layunin niya o purpose ay maaaring mahayag sa pamamagitan ng mga di pangkaraniwang kaparaanan tulad ng mga panaginip, mga pangitain, at mga propesiya. Sabi po sa Aklat ng Gawa, chapter 2, 17 hanggang 20. Basahin po natin. Sabi po sa 17, ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Pagkakalooban ko ng aking espiritu ang lahat ng tao at sa ngalan ko'y magpapahayag ang inyong mga anak. Ang inyong mga binatay makakakita ng pangitain at ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. Sa araw na iyon ay pagkakalooban ko rin ng aking espiritu ang aking mga aliping maging lalaki at babae at sa ngalan ko'y magpapahayag sila. 19. Magpapakita ako ng mga himala sa langit at mga kababalaghan sa lupa. Dugo, apoy at makapal na usok. Magdidilim ang araw at pupulang animoy dugo ang buwan bago sumapit ang araw ng Panginoon. Ang dakila at maningning na araw. Yun nga po, sabi po, ang layunin niya ay maaaring mahayag sa pamamagitan ng mga di pangkaraniwang kaparaanan. Di pangkaraniwan. Kaya nga po sabi doon, yung mga disaster na ito, mga pangkaraniwang kaparaanan ito. Minsan talagang dumadanas tayo sa mga ganito. Kaya kailangan mapagtagumpayan natin. Lagi tayong nasa Kanya. Lagi tayong nakasandal sa Kanya para tayo ay Kanyang magabayan. Number 3, ang karaniwang paraan ng Kanyang pamamatnubay at pagbabahagi ng karunungan sa atin ay sa pamamagitan ng banal na kasulatan. You see? Sabi ko na po, babalik na naman tayo sa Bible. Sabi ko sa inyo, mainam po nang meron pong Bible. Sabi po, number 3, ang karaniwang paraan ng Kanyang pamamatnubay at pagbabahagi ng karunungan sa atin ay sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Amen? 2 Timothy chapter 3, 16. Pangalawang Timoteo po ito.
chapter 3, verse 16. Lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan ng maling aral. Tingnan po, itutuwid po ng Bible ang mga maling aral. Sabi po, sa pagtutuwid ng likong gawain. Tingnan po, yung mga maling gawain, itutuwid ng Bible. Sabi po, at sa pag-aakay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawa. You see? Yung sabi po nga, ang karaniwang kaparaanan o paraan ng kanyang pamamatnubay, karaniwan, number 1 po ay ang Bible. Kaya nga po, karaniwan na. Ito nga po, yung kanyang gabay, yung ating Bible. Amen? Number 4, pinag-uusapan po natin mga katotohanan kung paanong ang Diyos sa kanyang karunungan ay gumagabay sa atin. Number 4, ang banal na espiritu na nananahan sa ating mga puso. Sabi po sa 1 John 2:27, ang espiritu ay pinagkaloob na ni Kristo sa inyo, at habang siya ay nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ni naman. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, at totoo ang itinuturo niya at hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Hindi niya po. Yung pong katuruan o ang gabay ng Espiritu Santo, lagi niya po tayong tawag dito, ini-encourage na manatili sa ating Panginoong Jesucristo. Yung inyo po nakaranas ka ng mabigat na suliranin, tapos merong kaya naka-encourage ako dun sa yung binaha doon sa Camarines Norte, Camarines Sur noon, nakaraang bagyo. Last December, sabi niya, paano po ang buhay ninyo? Sabi po ng interviewer, hindi pa rin po kami bibitaw sa ating Panginoon, sa pananampalataya sa Panginoon. Bahay lang po yan. Bahay lamang po yung nasira sa amin. Pasalamat kami sa Diyos dahil wala pong namatay o nasawi sa aming mga kaangkan. You see, yung mga ganong pananampalataya, mga isasample po natin. Yung sa kabila ng ay handong pa rin yung pagtitiwala sa Diyos. Kasi nga po, sila ay tinuturuan o kinasihan ng Espiritu Santo. Amen? Kaya nga po sabi doon ang Espiritu ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ni naman. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. Yun nga po. At ang ituturo niya ay hindi kasinungalingan, at ang number 1 ng katuruan ay manatili kayo sa Diyos. And the last, number 5, ang plano ng Diyos ay maaaring mawala. Tingnan po natin. Ang mga katotohanan, sabi ko mga katotohanan kung paanong ang Diyos sa kanyang kaparaanan at karunungan ay gumagabay sa tapat na mananampalataya. Ang plano ng Diyos ay maaaring mawala kung sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa salita ng Diyos o sa maling pagbasa nito na nagbubunga ng sariling kapasihan laban sa kaparaanan ng Diyos. You see? Maling implication, maling interpretation sa Bible. Kaya po, yung sabi po, ay bet ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo. O yung tubig, ginawa niyang alak. Ibig sabihin, pwede tayong uminom. maling interpretasyon po. Mali po yung sabi po doon. Kaya maraming manginginom. Kasi, ang Diyos nga, ginawa yung tubig na gagawing alak. Mali yun. Kaya dito sabi,
kung ang plano ng Diyos ay maaaring mawala, kung sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa salita ng Diyos. Number 1, yung hindi pagsunod sa salita ng Diyos. Number 2, yung maling pagbasa nito na nagbubunga ng sariling kapasiyahan laban sa kaparaanan ng Diyos. Dapat saloobin ang katuruan ng Biblia at itanim sa ating mga buhay upang tumibay ang ating paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. You see? Yun nga po, ang kailangan maging matatag, sabi bandang huli, dapat saloobin. Dapat po natin laging saloobin, yung i-memorize. Kung maaari, may mga memory verse po tayo dapat. Ano po? I-memorize ang katuruan ng Biblia at itanim sa ating mga buhay upang tumibay ang ating paniniwala at pananampalataya. Yun po, inakita po natin, napag-aralan po natin sa Article 1, ang mga pangunahing batayan or gabay upang maunawaan ang kaparaanan ng Diyos. Number 1 yun. Number 2, mga katotohanan kung paanong ang Diyos sa kanyang karunungan ay gumagabay sa tapat na mananampalataya. Hayaan nyo na basahin po natin yung aklat. Meron pa pala, number 6. Sa number 5, sa plano, Hebreo 4:7. Basahin po natin. Nag-conclusion kagad ako. Hebreo 4:7. Ang sabi po rito, Hebreo 4:1-7. Nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo'y makapapasok at makapamahinga sa piling niya. Ngunit mag-ingat kayo, baka meron sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito. Ano po? Sabi nga po, sapagkat tulad nila ay napakinggan din natin ang mabuting balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig sapagkat hindi nila ito pinaniniwalaan. Tayong mga naniniwala ang papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. At ito'y ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko'y aking isusumpang, hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Yun nga po yung sinasabi ko po doon. Sa number 5, ang plano ng Diyos ay maaring mawala kung sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa salita ng Diyos. Number 6 pa pala, meron pa tayo number 6. Ang katwiran ay nakasalalay sa ilalim ng patnubay ng Diyos sapagkat tayo ay pinapatnubayan ng Diyos sa matuwid na landasin. Ang sabi po sa awit 23, ito po yung mabuting awit ng mabuting pastol. Sabi po, awit 23, verse 3 and 4. Tingnan niyo po, ang katwiran ay nakasalalay sa ilalim ng patnubay ng Diyos. Sabi sa 3, binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at ayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Niya po, tayo ay pinapatnubayan ng Diyos sa matuwid na landasin. Sa verse 4, kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalan. Amen. Amen. Ganun din po. Ayun nga po, yung sabi, ang katwiran ay nakasalalay sa ilalim ng patnubay ng Diyos sapagkat tayo ay kanyang pinapatnubayan sa matuwid na landasin. Purihin po ang Panginoon. Sa ating pong conclusion, hayaan nyo na basahin ko yung aklat. Niramin ko po yung salita ni Apostol Pablo sa aklat ng Pilipos, chapter 2, verse 12-16. At ito po yung aking conclusion.
Kaya ako po hiniram ito, ibig sabihin, ito na lamang po ang pinaka buod o conclusion ng ating pinag-aralan na parang si Apostol Pablo ang nagsasalita sa inyo. Sabi po, hiniram po, kaya nga po sinabi kong hiniram po ang salita ni Pablo, Apostol Pablo. Parang si Pablo na rin ang nagsasabi sa inyo. Ayon po sa ating napag-usapan na ang pagsumakitang alamin ang kalooban ng Diyos. Amen. Kaya nga, sabi ko, therefore, sa English po ito, therefore, kaya nga pagka-conclusion, therefore. I therefore conclude, conclusion po yun. Therefore, kaya nga, mga minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. 13. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Amen? Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang tutol at pagtatalo. Hindi nga po sinasabi ko. Huwag tayong nagmamaktol lalo na sa gawain ng Panginoon. Upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng talang nagniningning sa kalangitan, samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo ay may pagmamalaki ko kayo sapagkat hindi nawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Amen? Purihin po ang Panginoon. Wihiramin ko ba yung huli? Sabi ko, pagdating ni Kristo ay may pagmamalaki kayo. Kayo pong sumusubaybay sa aming Bible study. May pagmamalaki ko kayo sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat hindi nawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Amen? Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay dadako sa ating pananalangin. Praise Hallelujah. God. Hallelujah. Tayo po ay dadako muli sa ating panalangin. Patuloy po nating hihilingin ang healing at recoveries nila Francis Pulido, Remigio Santos, Nelson Manso, na pare-pareho pong dialysis patient, Teresita Milarpis, Marciana Pajardo, Galo Cruz, Lynette and June Cruz, para po sa kanilang mga recoveries. Para din po kay Merly de Belen Paulino, Violeta Amoyo, Ariel Arroyo, Teresita Sangkate, para po sa kanilang mga healing at recoveries. Gayun din po para kay John Patrick Castro, wisdom and strength for his extended contract, at ingatan din siya ng Panginoon sa kanyang physical at spiritual na buhay. Gayun din po hanap buhay para kay Laroy Vincent Santos, Jade Milarpis, Marvin Castro, Dalisay Castro, Edwin Arnubit. Gayun din po para po sa mga naka-join sa atin sa mga sandaling ito, mga concerns nila Evangeline Milarpis, Teresita Milarpis, Jocelyn Milarpis, Amalia Milarpis Santos, Kim Loren Ilustrisimo, Teresa Milarpis de la Peña, Cristina Camille Milarpis and family, Rizal Milarpis Jr., Lenny Cruz, Milet Panganiban, Adorbillo, Christy Amoyo, Gloria Bravo. Gayun din po sa ating mga kaanak, kaibigan, kakilala ng mga OFW na nasa Japan. Isama po natin sila sa panalangin sa Dubai, sa Abu Dhabi, sa Norway, sa Hong Kong, mga kamag-anak po natin sa Jeddah, USA, Australia, Middle East, Canada, Malaysia, at Italy. Gayun din po sa lahat ng mga tumutunghay at tutunghay pa sa ating BS Online. At sa mga tumutunghay po sa mga shares nila Evangeline Milarpis, Lenny Cruz, shares ni Cristina Camille Milarpis, at sa shares din po ni Christy Amoyo. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli nga po, Panginoon, na kami dumudulog sa iyong harapan. Nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong aral, sa iyong turo na dapat po namin pagsumakitan o dapat namin magkaroon kami ng sigasig na alamin ang kalooban mo
mapag-aralan namin, ito ay aming masunod, Panginoon, sa lahat ng iyong kaparaanan, kalooban, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na muli nga po, Panginoon, na kami ay maging karapat-dapat sa iyong kuwanan, sa iyong harapan. Kaya nga po, Panginoon, na kami ay iyong linisin sa aming mga karumihan upang ang lahat ng aming ilalapit sa iyo, lahat, Panginoon, ng aming idudulog sa iyo, ay makaabot sa iyo at maalis nga po, Panginoon, yung hadlang ng kasalanan. Kaya ito po ay aming hinihiling, Panginoon, na kami ay patawarin sa lahat po ng aming nagawa, nasambit at mga maling isipan, Panginoon, na nagiging sagabal, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka nga po, Panginoon, na kumikilos sa aming kalagitnaan at patuloy po namin sa iyo inihahatag, ipinamamagitan namin kami sa pananalangin para po kay Francis Pulido, Ate Remedios Santos, kay Nelson Manso, kay Ate Merly de Belen Paulino, para po sa kanilang mga karamdaman, at ganoon din po para kay Violeta Moyo, Panginoon, sa kanyang karamdaman. Ganoon din po sa mga recovery po para kay La Teresita Milarpis, Marciana Pajardo, Galo Cruz, Lynette and June Cruz, kay Ariel Arroyo, Teresita Sangkate, na magkaroon niya po sila, Panginoon, ng recovery sa kanilang mga karamdaman. Manumbalik nga po, Panginoon, ng dati nilang kalakasan at kagalingan po sa aming hinihiling na kagalingan ay sila nga po ay makaranas na ng kagalingan at mabalik na po sa normal. Salamat po, Panginoon. At ganoon din po, patuloy po namin nilalapit sa iyo ang aming nga po na si John Patrick Castro na nasa Japan. Ang iyong gabay at patnubay po sa kanya. Ganoon din po, Panginoon, sa kanyang pag-training sa mga makina na kanyang hawakan. Na ito nga po, Panginoon, ang magiging dahilan para sa po siya magkaroon ng extension sa kanyang hanap buhay. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong pagpapala para sa kanya, pagpapala po para sa kanyang kumpanya, ganun din po pagpapala po para sa kanyang mga kasama sa trabaho, at alisin niyo nga po, Panginoon. Maalis po siya at malayo sa kapahamakan, sa disgrasya, ganun din po, Panginoon, ang pagpapala mo at pag-iingat sa kanyang kalusugan. Ganun din po, Panginoon, sa patuloy naming kahilingan ng kahanap buhay, trabaho po para kila Roy Vincent Santos, Jade Milarpis, Jocelyn Milarpis, Marvin Castro, Dalisay Castro, at Edwin Robert. Lord, dalangin ko, Diyos, na sila nga po, Panginoon, ay makatagpo na ng kabubuhay po nila, hanap buhay at trabaho, Panginoon, or negosyo ay sumaka nila. Dalangin ko rin po, Panginoon, patuloy na pagsubaybay mo, Panginoon, sa lahat po na mga OFW na aming mga kaanak na nasa Japan, kay John Patrick Castro, Joby Moyo and family, Maria Jesus Corpus and family, kay Glenda Yamaguchi and family. Ganon din po, Panginoon, kay Marciana Pajardo, Ricardo Singh na nasa Abu Dhabi, kay Lucy Milarpis na nasa Dubai. Ganon din po, Panginoon, kay Ese Repolito na nasa Norway, Marvin Pangilinan na nasa Jeddah. Ganon din po kay Christy Amoyo na nasa Malaysia. Ganon din po kay Eddie Hilario na nasa Canada. Ganon din po, Panginoon, ang sa mga nasa USA, nasa USA pala sila Lenny Cruz and family, Sarah Cruz and family, Alfred Santos and family. Ganon din po, Panginoon, kay Cathy Angeles and family na nasa USA. Ganon din po kay Jane Maniqued at ang kanyang pamilya, Ate Ami Basco at ang kanyang pamilya na nasa Australia. Ganon din po, Panginoon, kay Eddie Hilario na nasa Canada. Ganon din po, Panginoon, sa Middle East, kay Ed Cabrera. Dalangin ko din po, Panginoon, sa aking mga kapatid, mga pamangkin, na sila Maribel Apostol Pulido, Irene Apostol Salaroli, Heidi Apostol Barbieri. Ganon din po kay Danilo Apostol at ang kanyang pamilya. Ganon din po kay Dea Siganlay Caporali, Denden Siganlay at Lua Siganlay. Ganon din po, Panginoon, sa patuloy na pagsusubaybay mo sa lahat po ng mga kaanak na ito na nasa
sa abroad, ay dalangin namin o Diyos ang iyong patnubay, gabay, at pagpapala po sa bawat isa. Ganon din po, pagpapala po sa kanilang mga hanap buhay, kagalingan po sa lahat po ng may mga karamdaman. Dalangin ko rin po o Diyos na sila po ay maligtas, malayo sa COVID-19. Dalangin po o Diyos ang iyong pagpapala sa lahat po ng mga nasa OFW namin kaibigan, kaanak na ito. Ganon din po para noon sa kanilang mga mahal sa buhay. Ganon din po, Panginoon, ang lahat po ng tumutunghay sa mga shares po nila Evangeline Milarpis, Lenny Cruz, Cristina Camille Milarpis at Christy Amoyo. Patuloy nga po, Panginoon, na sa lahat po ng sumusubaybay sa mga shares ng apat na ito. O Diyos, dalangin ko rin po ang iyong pagpapala at pag-iingat. Abutin mo po, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan. Ganon din po sa apat na ito na nag-shares, na patuloy nga po silang pagpalain. Ganon din po, patuloy po silang gabayan sa kanilang mga buhay. At patuloy mo nga po, Panginoon, na sila ay iyong gamitin, maging kaparaanan, maging daan sila, Panginoon, upang ang iba na mga kaanak at mahal nila sa buhay ay maabot, Panginoon, ang mga pagpapalang kanilang naririnig sa aming pag-aaral ng Bible study. Tunay nga po, Panginoon, na pagpalain mo ang mga nag-shares nito at lahat po ng tutunghay at tutunghay pa sa kanilang mga shares. Salamat po, Panginoon. Patuloy kang nangungusap sa aming kalagitnaan. Ganon din po aming pinataas sa iyo ang mga nag-live, ang aming mga kasama po sa hapon ito na sila Evangeline Milarpis, Teresita Milarpis, Jocelyn Milarpis, Amalia Milarpis Santos, Kindore Milestrisimo, Teresa Milarpis de la Peña, Cristina Camille Milarpis and family. Ganon din po kay Rizal Milarpis Jr. and family. Ganon din po kay Lenny Cruz, kay Milet Panganiban, kay Ador Billo, Christy Amoyo, Gloria Bravo, kay Ate Gloria Bito. Ganon din po kay Ate Nita Panganiban at kay Rodolfo Singh. Nakasama po namin sa hapong ito. Tunay nga po, Panginoon, na hinihiling ko ang iyong pagpapala, ang gabay at patnubay po sa bawat isa. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang kanilang mga kalusugan, kalakasan, pagpapalang material, Panginoon, na kailangan po nila sa buhay nila. At dalangan din po, Panginoon, ang kagalingan sa lahat po ng may karamdaman. At higit, Panginoon, katagpuin mo po ang lahat ng kanilang pangangailangan. Ikaw po ang kanilang inaasahan. Ikaw po ang kanilang palakasan. Ikaw po ang kanilang Diyos na mapagpala at mahabaging Diyos. Salamat din po at patuloy po kaming nananagan sa iyong kabutihan. At patuloy po kaming kumakapit sa aming pananampalataya. Tumatatag sa aming pag-aaral at patuloy din po namin nilalapit sa iyo ang lahat po ng nasa Kapitolyo sa pangunguna po ng aming Governor Daniel Fernando, sa aming Vice Governor Wilhelmino C. Alvarado, sa aming Provincial Administrator Antoinette Vasquez Constantino, ganoon din po sa lahat po ng Sangguniang Panglalawigan at sa lahat po ng kawani ng Accounting Office ng Kapitolyo sa pangunguna po ni Ma'am Marites Prehinal. Batid mo po at dilingid po, Panginoon, sa iyo ang kanilang mga kahilingan. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong pagpapala po sa bawat isa, ang iyong pag-iingat laban sa COVID. Ganon din po, Panginoon, kalakasan, kalusugan sa bawat isa. Bigyan mo po sila ng kalakasan, Panginoon, nagmumula sa iyo. Sa kabila pa, Panginoon, ng mga kahirapan, kagipitan, mga problema, kapighatian, Panginoon, na dumarating. Bibigyan mo kami, Panginoon. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng kalakasan. Mapaglabanan ang lahat ng ito sapagkat tunay nga po, Panginoon, na wala kaming inaasahan kundi ikaw at wala po kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Salamat po, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat at ang gabay ay lagi naming inaasahan at lagi naming nakakamit dahil tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng awa, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng pagpapala, Diyos ng kalakasan, at Diyos na walang hanggan, makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon. Papurit, pagsamba, pagluwalhati, pagdakila, karangalan ay sa iyo magpakailanman. Ito po ang sama namin dalangin
sa pangalan ng aming Panginoong Yesu Cristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Hallelujah. Muli, tayo eksakto po. Meron pa po tayong 3 minutes para sa acknowledgement. Ako po ay nagpapasalamat po sa mga nakasama po namin sa hapong ito. Sila magkakapatid pong sa Milarpis family. Ang si Evangeline Milarpis, Teresita Milarpis, Jocelyn Milarpis, Amalia Milarpis Santos, Kim Loren Ilustrisimo, Teresa Milarpis de la Peña, Cristina Camille Milarpis. Ito po yung tatlong kakasunod ay mga pamangkin. At isa po si Rizal Milarpis Jr., ang aking bayaw na kapatid din po ng mga dati. Kay Lenny Cruz na nasa USA, salamat po. Salamat po sa iyo at sa iyong pag-share. Ganon din po kay Milet Panganiban at sa kanyang pamilya. Ganon din kay Ador Video, naka-live din po ngayon. Kay Christy Amoyo from Malaysia. Hallelujah. Ganon din po, salamat sa iyo Christy sa iyong pag-share. Kay Gloria Bravo na aking batchmate at kay Ate Gloria Bito. Ate Glo, palakas po kayo. Samahan po kayo ng Panginoon sa mga nagdaan ninyo karanasan. Purihin po ang Panginoon. Lalo sana po kayo tumatag, mapalapit sa ating Panginoon. Ganon din po sa ating kapitbahay na Tinita Panganiban. At ganon din po sa aking kaibigan from Novaliches, Quezon City, kay Rodolfo Singh. Salamat po. Purihin po ang Panginoon. Sa lahat po ng aking mga batchmate ng elementary na nakikita ko po later ay nag-react o nag-join, nanonood. Sila po ay sina Eloisa Tolentino, Estrella, Rupina Roque, Maria P. Sevilla, Gloria Santa Ana, Gloria Bravo, Connie Copreros Pagtalunan, Edna Estrella, Mario Jose, ganoon din po kay Boy Condangan, Robert Hernandez, kay Nanette Sampana, kay Emil Santos, at kay Severino Caicedo. Ganoon din po sa lahat po ng accounting office na sumusubaybay din at nagre-react after nating gawain. Sila Ate Merly de Belen Paulino, Ate Susan Tanjama, Ate Nancy Enriquez, Ate Esme Torres, Kuya Romel Ros Santos, Kuya Alfred Marquez, Kuya Edwin Fernando, so Ate Gloria Bitog na nag-live ngayon. Ganon din po kay Ate Vicky Centeno. Purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay. Ganon din po sa aking mga kaibigan na nakikita ko rin po nag-react. Hindi ko na po isa-isahin. Nagpapasalamat po ako sa inyo, sa lahat po ng sumusuporta at nanonood ng ating gawain. Batid ng Diyos ang inyong mga pangalan. Patuloy nga po kayo na sumuporta at patuloy na sumubaybay sa ating pagbabible study. Purihin po ang Panginoon. Ako po ay muling mamamaalam. Panandalian sa atin. See you po next month. Kasi po sa araw po ng Miyerkules, ito na po ay March 3. Ano po? Kaya sabi ko, see you next month. Kaya mo napakatagal. Ano po? Yung po sa araw po ng Miyerkules, tayo po lulubin po ng Panginoon ay tayo ay muling magsama-sama sa ating muling pag-aaral ng salita ng Diyos. Para tinin niyo po yung kalooban ng Panginoon, yung pinagkakaloob niya sa atin, na yung series ng ating na ginagawa. Napakaganda pa lang i-series itong Aklat ng Awit kasi nga po ito ay pagkilala sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po ang Panginoon. Muli, ang gabay, patnubay, pag-iingat, pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat. Bye-bye now. To God be the glory.